Hindi ko malilimutan ang eksaktong sandali na nawala ang ngisi sa mukha ng kapitan ng yate. Iyong ngisi na puno ng paghamak, ng pagmamaliit, at ng kasiguraduhan na mas nakakataas siya sa akin. Sa isang iglap, nagbago iyon mula sa pagmamataas, naging purong gulat, at sa huli, matinding kahihiyan. Ang lahat ng iyon ay dahil lang sa isang salita, isang simpleng salitang sinabi ng totoong may-ari ng yate habang papalapit siya sa akin. Magandang araw, ma'am. Sa loob ng ilang oras, tinrato niya ako na parang wala akong silbi. Inutusan, sinigawan at pinagtawanan. Naisip ko noon, sige, Julian, magpakasaya ka muna. Hindi mo pa ako kilala. Hindi mo pa alam kung sino ang kinakalaban mo. Hindi ko akalain na ang pinakamalaking pagkakamali pala niya ay ang pagtingin sa akin bilang isang simpleng babaeng pwedeng yurakan at hindi bilang isang tao na may sariling halaga. Para sa marami, ang buhay ko ay parang isang pelikula. Bilang isang babaeng nagtatrabaho sa mundo ng marketing, madalas akong mapuri sa aking itsura. Marami ang nagsasabi na parang hindi ako nababagay sa trabaho, na dapat ay modelo na lang ako. Pero ang totoo, mas gusto ko pa ang hamon ng aking trabaho kaysa sa ilaw at kamera. Mas masarap sa pakiramdam na alam kong ang tagumpay ko ay dahil sa sipag at talino ko, at hindi lang dahil sa aking mukha. Sa loob ng halos 10 taon sa industriya, binuo ko ang pangalan ko. Naging isang matagumpay na marketing strategist at marami na akong nakilalang mahalagang tao. Isa sa kanila si Ginoong Alcaraz. Isang business tycoon na halos 30 taon na ang agwat sa edad namin, pero turingan namin ay magkaibigan. Siya ang tipo ng tao na hindi tumitingin sa edad o kasarian kung alam niyang magaling ka, rerespetuhin ka niya. Ilang buwan na ang nakakaraan nang sabihin niya sa akin, Rene, may plano akong sorpresa para sa mga business partner natin. Gusto kong maging bahagi ka nito. Tuwang-tuwa ako. Maliban sa negosyo, nagkasundo kami ni Mr. Alcaraz sa pagiging malihim. Gusto naming pareho ang biglaang mga plano. Kaya nang sinabi niyang, magkakaroon tayo ng meeting sa isang yete, pero ikaw ang unang darating. Pagdating mo doon, may ipapagawa ako sa'yo para masigurong maayos ang sorpresa. Sumang-ayon agad ako nang hindi nag-iisip. Hindi ko naman alam na ang simpleng tagubilin na iyon ang magiging simula ng pinakamalaking kahihiyang naranasan ko at ng pinakamabangis na paghihiganti na naisip ko. Sa isip ko noon, ito na ang pagkakataon na makasama ko pa si Mr. Alcaraz sa isang pribadong setting. Masarap maramdaman na pinagkakatiwalaan ka ng isang sikat na tycoon. Pero hindi ko inasahan na may kasama palang masamang balita ang magandang pagkakataon na ito. Dumating ako sa daungan ng yate ng 8:00 ng umaga. Ang sabi ni Mr. Alcaraz, darating ang mga bisita ng 9:00 at darating siya ng 10:00. Pagkakita ko palang sa yate, namangha na ako. Napakalaki at napakaganda. Parang isang floating mansion sa gitna ng dagat. Puno ng kaba at tuwa ang dibdib ko. Ito ang unang pagkakataon na sasakay ako sa isang yate na kasing ganda nito. Sa pagpasok ko, isang matangkad na lalaki na may suot na uniporme ng kapitan ang sumalubong sa akin. Siya si Julian, ang kapitan. May kakatuwang ngisi siya sa labi na parang may alam siyang hindi ko alam. Sinenyasan niya ako na lumapit. Ikaw ba yung bago? Yung ipinadala ni Mr. Alcaraz para mag-ayos ng mga bagay-bagay bago dumating ang mga bisita. Tanong niya. Hindi pa ako nakasagot, mabilis na siyang nagsalita. Bago ka lang siguro, kaya hindi mo alam na ang tamang oras ay ang 8:00. Hindi 8:30. Napatingin ako sa relo ko. 8:07 pa lang. Nagpanggap akong hindi ko narinig ang sinabi niya. Umiti ako at nagpakilala. Magandang umaga po, Kapitan. Ako po si Erin. Pinadala po ako ni Mr. Alcaraz para. Hindi niya ako pinatapos magsalita. Itinaas niya ang kamay niya, senyales na tumigil ako. Alam ko. Alam ko. Sinabi na sa akin na may padadala siyang katulong para sa mga errands. Mukhang maganda ka, pero sana may silbi ka. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang mapagod ka. Hindi ka naman siguro sanay sa mga ganitong gawain. Kumunot ang noo ko. Katulong. Yan ba ang sinabi ni Mr. Alcaraz? Impossible. Napakabait niya at napakarespeto. Hindi niya ako tatawaging katulong. Pero bago pa ako makapagtanong, mabilis na niyang inilatag ang mga trabaho ko.
Nakalagay sa listahan na kailangan mong ayusin ang mga bulaklak sa bawat mesa. Siguraduhin mong hindi ka magkakamali at pakisiguro rin na hindi mo tatanggalin ang mga petals. Mahal ang mga bulaklak na yan, baka kung ano pa ang gawin mo. Hindi ko alam kung anong mas nakakainsulto, ang pagtawag niya sa akin na katulong o ang tono niya na parang isa akong bata na may kakayahang magkamali sa pag-aayos ng mga bulaklak. Tumango na lang ako. Huwag mo na lang patulan, Rene. Baka masira lang ang araw mo. Sabi ko sa sarili ko. Pero hindi ko alam na simula pa lang pala yan. Habang inaayos ko ang mga bulaklak sa bawat mesa, narinig kong kausap ni Julian ang isang crew member. Tingnan mo yung babaeng yan. Alam mo na yung tipo, di ba? Akala niya siguro sapat na ang ganda niya para makarating dito. Kaya pala pinag-aasikaso lang ni Sir Alcaraz ng mga bulaklak. Halata na hindi siya marunong sa mga trabahong ganoon eh. Mainit ang dugo ko. Alam kong ako ang pinag-uusapan nila. Pero nagpatuloy lang ako sa pag-aayos. Hayaan mo sila, Irene. Huwag kang papatalo sa kanila. Sinubukan kong kalmahin ang sarili ko. Naisip ko na baka may misunderstanding lang, o baka sadyang ganito lang talaga si Julian. Mayabang at bastos. Pagkatapos kong ayusin ang mga bulaklak, tinawag ako ni Julian. Ask. Babae. May kape ka ba sa mga bulaklak? Baka nalimutan mo ang mahalagang listahan na ibinigay ko sa'yo. Sabi niya habang may ngisi sa labi. Ibinigay niya sa akin ang isang crumpled na listahan. Nandoon ang mga listahan ng mga inumin, pagkain, at iba pang kailangang ihanda. Nagkamali ako, hindi pala siya ang nag-utos sa akin, si Mr. Alcaraz pala. Sa listahan, nakita ko na may kailangan daw akong hanaping folder na naglalaman ng mga dokumento para sa business meeting. Iyon ang huling task na ibinigay sa akin ni Mr. Alcaraz. Umiti ako. Kapitan, mukhang hindi ito ang listahan na ibinigay sa akin. May hinahanap po akong folder para sa business meeting. Muling kumunot ang noo niya, pero sa pagkakataong ito, may halong pagmamaliit. Folder. Huwag mo akong lokohin, babae. Wala kang alam sa mga ganong bagay. Ang trabaho mo lang ay mag-serve at mag-ayos. Huwag kang mag-ambisyon. At ibinalik niya ang listahan sa akin. Oh, eto. Gawin mo na lang yan. Mas kailangan ka dito kaysa sa paghahanap ng folder. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko na parang pinapatahimik ang sarili ko. Parang may isang malaking pader sa pagitan namin. Siya ang kapitan, siya ang may alam, at ako ay isang hamak na katulong na hindi dapat magtanong o mag-ambisyon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Wala akong choice kundi sundin ang utos niya. Teka, baka sadyang gusto lang ni Mr. Alcaraz na subukin ako. Baka parte ito ng surprise niya. Sa isip ko, pinipilit kong maging positibo. Bawat utos niya ay parang isang patalim na tumatama sa pagkatao ko. Heto, linisin mo tong mga baso. Siguraduhin mong walang mansa. Ilayo mo yung mga upuan. Diyan ka lang, huwag kang mag-iingay. Dalhin mo tong mga pagkain sa kusina. Huwag mong kakainin. Ang pinaka nakakainsulto ay ang paraan niya ng pagtawag sa akin. Babae, miss o minsan ay hoy. Na lang. Isang business partner ang dumating at lumapit sa akin. Bumiti siya at nagtanong, ikaw ba yung in-invite ni Mr. Alcaraz? Ang ganda mo. Sabi niya, may bagong ka-business partner siya. Masaya ako na may nakakakilala sa akin. Akala ko magiging maayos na ang lahat. Pero biglang sumingit si Julian. Naku, sir, hindi po yan ang sinasabi niyo. Siya po ang bagong katulong namin. Pinadalhan lang kami ni Mr. Alcaraz para makatulong sa paghahanda. Natawa si Julian. Tiningnan ko ang business partner at halata sa mukha niya ang pagkalito. Ganoon ba? Sabi niya. Sayang naman. Mukhang matalino pa naman siya. Tumingin si Julian sa akin at ngumiti ng nakakaloko. Nga po, sir. Pero hindi po lahat ng maganda ay matalino. Doon, naramdaman ko na napuno na ang salamin. Hindi ko na kayang tiisin. Parang pinaglalaruan niya ako. Pinagkakalat niya nakatulong lang ako at sinisiraan niya ako sa iba. Walang hiya. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-text ako kay Mr. Alcaraz. Sir, I have problem with the captain.
Has very disrespectful and has telling everyone that I'm just a crew member. I need your help. Wala pang isang minuto, nagreply na siya. Don't worry, Irene. Mag-ingat ka muna. I'll be there soon. Ang tugon niya ay parang isang matamis na kanta sa aking tainga. Kahit papaano, alam kong may kakampi ako. Hindi ako nag-iisa. Pero habang hinihintay ko siya, patuloy ang pagmamaliit ni Julian. Naramdaman ko na parang isa akong malaking laro para kay Julian. Gusto niyang makita kung hanggang saan ang pasensya ko. Pero ang hindi niya alam, ang pasensya ng isang tao ay maihangganan. At sa bawat sandali na inaabuso niya ang kapangyarihan niya, lalo lang niyong pinapagalit ako. Bandang 10:00, nakita ko na ang isang speedboat na papalapit sa Iete. Alam kong si Mr. Alcaraz na iyon. Tumayo ako at naglakad papunta sa deck para salubungin siya. Tumingin si Julian sa akin at sinabi, "Hoy, saan ka pupunta? Huwag kang mag-inarte dyan, alam mong hindi ikaw ang sasalubong kay Sir Alcaraz. Baka kung ano pa ang masabi mo. Dito ka lang sa likod." Pero hindi ko siya pinansin. Naglakad ako papunta sa railing at doon ako tumayo. Ngumiti ako nang makita ko ang pamilyar na mukha ni Mr. Alcaraz. Ngumiti rin siya. "Irene, ma'am." Sabi niya nang makita niya ako. Tumingin siya sa akin tapos sa akin at muling sa akin. Alam kong may kakaibang tingin siya sa akin. Para bang may alam siyang hindi ko alam. Sa paglapag niya sa Iete, mabilis siyang lumapit sa akin. Humarap siya sa akin at nagbeso kami. "Salamat sa paghihintay, Ma'am Irene." Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Pero hindi ko alam kung anong kaba iyon, kababa ng excitement o kaba ng takot. Hindi ko maintindihan. Naramdaman ko ang paninigas ni Julian sa likod ko. Kung may kakayahan ang tingin na pumatay, sigurado akong patay na ako ngayon sa tingin ni Julian. Ang dating ngisi niya, nawala na. Ang dating tapang niya, nawala na rin. Ang naiwan lang ay isang mukha na puno ng gulat at pagkalito. Ma'am." Bulong niya. Hindi niya inakala na ang babaeng inaasar niya buong umaga ay tatawagin ni Mr. Alcaraz na ma'am. At lalo na sa harapan ng lahat. Napatingin sa amin ang lahat ng mga business partner. Lahat sila, pareho ang ekspresyon, gulat at pagkalito. Siya po si Irene, ang sinasabi ko sa inyo. Ang marketing genius na siyang nasa likod ng mga tagumpay natin nitong nakaraang taon. Siya ang isa sa pinakamahusay na business partner ko. Ngumiti si Mr. Alcaraz. "Sige, Irene, ikaw na ang mag-explain sa kanila ng mga plano natin." Tumayo ako sa gitna ng silid at nagsimula akong magsalita. "Magandang umaga po sa lahat. Bilang isa sa mga business partner ni Mr. Alcaraz, excited po akong i-share sa inyo ang mga plano natin sa susunod na taon." Dahan-dahan kong sinimulan ang aking presentasyon habang patuloy na nakatingin sa akin si Julian. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya. Kitang-kita sa mukha niya ang matinding kahihiyan. Habang nagpe-present ako, humarap ako kay Julian. Tiningnan ko siya sa mata at nagtanong, "Kapitan, maaari ko po bang malaman kung saan ko mahahanap yung folder na pinapahanap sa akin ni Mr. Alcaraz? Ang sabi niyo po kasi, hindi ako dapat magtanong tungkol sa mga ganoong bagay." Parang namutla siya. Natigilan siya. Napatingin siya kay Mr. Alcaraz na tumingin din sa kanya ng may kunot noo. "Anong sinasabi mo, Irene?" Tanong ni Mr. Alcaraz. Dahan-dahan akong nagsalita, bawat salita ay parang isang martilyo na tumatama sa pagkatao ni Julian. Sabi niya po kasi, "Sir, hindi po ako dapat mag-ambisyon. Na ang trabaho ko lang po ay mag-serve at mag-ayos." Namula si Julian. Pinagpapawisan siya ng malagkit. Tiningnan siya ng mga business partner na ngayon ay maihalong galit na sa mukha. "Anong ibig sabihin nito, Julian?" Tanong ni Mr. Alcaraz sa kanya. Hindi siya makapagsalita. Napayuko na lang siya. "Sorry po, sir. May misunderstanding lang po." Ngumiti ako. "Misunderstanding po ba talaga, Kapitan?" Tanong ko. "O sadyang minamaliit mo lang po ang isang taong akala mo ay wala lang? Na ang isang babae ay hindi pwedeng maging successful sa industriya ng negosyo?" Narinig ko ang bulungan sa mga tao. "Grabe naman yan.
Hindi ko inakala na ganoon pala si Julian. Ang lakas ng loob niya. Humarap si Mr. Alcaraz kay Julian. Julian, sa loob ng ilang taon na nagtatrabaho ka para sa akin, hindi ko inakala na ganito ka. Hindi ko inasahan na magiging bastos ka sa isa sa pinakamahalagang tao sa kumpanya ko. Pasensya na, Julian, pero hindi na kita kailangan dito. Naramdaman ko ang paglamig ng hangin. Huminga ako ng malalim. Ang bigat na dinadala ko kanina, parang biglang nawala. Ang bawat salitang sinabi ni Julian sa akin, parang unti-unting nawawala sa alaala ko. Nakita ko si Julian na dahan-dahang lumabas ng yate. Nakayuko ang ulo. Hindi niya ako matingnan sa mata. Sa paglabas niya, narinig ko ang isang business partner na nagsabi, "Ano ba yan, ang yabang talaga ni Julian." Siguro akala niya, wala lang si Ma'am Erin. Tiningnan ko si Mr. Alcaraz at mumiti ako. "Okay na po, sir. Tapos na." Mumiti siya at sinabi, "Irene, ang ganda mo at ang talino mo. Hindi dapat minamaliit ang isang tao base sa kung ano ang tingin mo sa kanya." Sa huli, naintindihan ko na ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa posisyon o sa pera. Ang tunay na kapangyarihan ay sa kung paano mo tratuhin ang ibang tao. Si Julian, sa kabila ng pagiging kapitan niya, ay naging walang silbi. Ang yabang at ang pagmamaliit niya ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ako naman, natuto ako na minsan, mas magandang manahimik at hayaan na ang tadhana ang kumilos. Hindi ko na kailangang ipagtanggol ang sarili ko. Hayaan na lang na ang mga gawa mo ang magsalita para sa'yo. At kung dumating man ang tamang oras, sigurado akong maibibigay ng tadhana ang karapat-dapat. Tulad na nangyari kay Julian na ang yabang niya ay naging dahilan ng kanyang sariling kahihiyan.